Hallelujah, 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 Hallelujah. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mr. Mahilum, paki-off nga po yun. Spotlight. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami na hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya ay pinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miyerkules po ngayon ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. At sa Ebanghelyo po sa araw na ito, karaniwang araw din sa buhay ni Jesus. Kararating lang niya sa lupain ng mga Gadenero. Bigla na lamang may mga inaalihan ng masasamang espiritu ang sumalubong sa kanya at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Yan ho ang mahirap pag ang nakaharap mo ay masasamang espiritu. Nagsasabi po kasi sila ng totoo. Kilala nila ang kaharap nila. At sa case na ito, kilala nila si Jesus, ang anak ng Diyos. Kaya kung hindi ka siguradong ang nasa kalooban mo ay ang Espiritu Santo, huwag kang mangangahas na harapin ang taong sinasapian ng dyablo dahil kilala ka nito. Lilibakin ka lang nito. Ipamumukha sa iyong lahat ng mga kasalanan mo. Dudurugin ang pagkatao mo hanggang tuluyan kang ma-disintegrate katulad nila. Kaya magkakaayo sila
magkakakampi. Nagtatawag sila ng kakampi, kuyog kumbaga, nangunguyog. Pero kahit marami sila, yun lang ang asset nila. Marami lang sila. Hindi pa rin buo kahit marami. Mabuti pa rin ang individual katulad ni Jesus na noong nagkatawang tao ay may buong pagkatao. Kung paanong may buo ring pagka-Diyos. Kahit nag-iisa, integrated naman siya. Ito ho ang dulot ng masamang espiritu, mga kapatid, ang pagkadurog ng pagkatao. Kitang-kita po ito sa behavior ng mga lalaking galing sa libingan. Napakababangis. At walang ibang makapangahas. Harapin sila dahil maaaring hindi sila kasing bangis o hindi sila mas mabangis. Pero sa ipinakita po ng Nazareno, hindi pala bangis ang katapat ng mababangis, kundi kaamuan. Siya na mahinahon at mapagpakumbaba ang nakapagpalayas sa napakababangis. Siya na laging nananalangin at nag-aayuno. Siya na may dalisay na puso, lumalakad sa katuwiran at malinis ang pamumuhay. Siya lamang ang may kakayahang magpalayas ng mga demonyo. Para po kasi matulungan mong baguhin ang buhay ng iba tungo sa kabutihan, kinakailangang ikaw mismo ay nabubuhay sa kabutihan. Ito ho ang kayang gawin ni Jesus Nazareno dahil siya mismo ay kabutihan. Kaya ang taong may ganyang kalooban lamang ang kayang magpalayas ng tunay na mga demonyo. Nahihiya tayong gawin ito dahil ni ang sarili nating mga demonyo ay hindi natin masupil-supil. Sa aspetong ito ay kailangan po natin ang Nazareno. Sa dahilang ang buhay nga natin ay hindi ganun kabuo gaya ng sa Kanya. Siya po ang tinatawag natin para tulungan tayong labanan ang mga ito. Malakas po ang kalaban at hindi natin kayang mag-isa. Hahamakin lang po tayo nito gaya ng nabanggit na natin kanina. Pero si Jesus, kikilalanin po nila. Kailangan pong palakasin natin ang ating integridad, lalo na sa pribado nating buhay, hanggang sa pinakamaliit at pinakatagong detalye nito, para magkaroon tayo ng kaunting lakas ng loob at ang ating mga salita para palayasin sila ay magkaroon din ng kaunting bigat. Tulungan nawa tayo ng Espiritu Santo sa pagbubuo ng ating personal at pribadong integridad. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang manahan sa amin.